Sa puso ng maliit na bayan ng Amerika kung saan magkakakilala ang lahat at mahirap itago ang mga sikreto, isang bagyo ang namumuo, isang buhawi ng eskandalo, pagnanasa, at sa huli, hindi maiisip na trahedya. Nagsisimula ang aming kwento sa sagradong bulwagan ng Westfield High, kung saan sa loob ng mga dekada, dumaan ang mga estudyante, lumaki, at nagpatuloy sa magandang kinabukasan. Sa sentro ng aming kwento ay si Ginang Eleanor Thompson, isang 47 taong gulang na guro ng Ingles na ang pangalan ay matagal ng kasing kahulugan ng respeto at paghanga. Ang kanyang pagkahilig sa literatura at dedikasyon sa kanyang mga estudyante ay humubog sa hindi mabilang na murang isip sa paglipas ng mga taon. Ngunit iba ang taong ito. Ngayong taon, bahagyang mas matagal siyang tumitig sa isang partikular na estudyante, si Jamal Darius, halos 18 pa lang, nakaupo sa likuran ng kanyang silid-aralan, ang buong buhay ay nasa kanyang harapan, matalino, kaakit-akit, at puno ng kislap ng kabataan na parehong nagbibigay inspirasyon at tumutukso. Si Jamal ang lahat ng naalala ni Eleanor noon at lahat ng gusto niya ngayon. Ang nagsimula bilang inosenteng after-school tutoring ay di nagtagal ay naging isang sapot ng ipinagbabawal na pagnanasa na lumalab sa pagitan ng tagapayo at manginibig, karanasan at pagsasamantala. Habang ang taglamig ay nagiging tagsibol, ang kanilang lihim na tagpuan ay lalong naging mapangahas, ang kanilang pagnanasa ay lalong naging padalos-dalos. Ngunit ang pagnanasa, mahal naming manonood, ay isang mapanganib na apoy. Maaari itong magpainit sa kaluluwa o sunugin ang lahat sa landas nito. At sa kasong ito ay hahantong sa isang nakakagulat na pagbubuntis na nagbabantang ilantad ang kanilang bawal na relasyon sa liwanag ng araw. Gayunpaman, hindi lamang ito isang kwento ng ipinagbabawal na pag-ibig, dahil sa anino ng iskandalosong romansa na ito ay nagkukubli ang isang mas madilim na sikreto, isa na magtatapos sa isang desperadong aksyon, na tuluyang wawasak sa kapayapaan ng tahimik na bayang ito. Samahan kami habang tinutuklas namin ang baluktot na kwento kung paano ang relasyon ng isang 47 taong gulang na guro sa kanyang 18 taong gulang na estudyante ay hindi nagtapos sa isang maligayang pagtatapos, kundi sa sumisiklab na hiyaw ng mga sirena at sa malamig na pag-click ng posas. Ito ay isang kwento ng pagnanasa, panlilinlang at sa huli kamatayan. Malalim ang ugat ni Eleanor Thompson sa Westfield. Sa loob ng 25 taon, siya ay naging fixture sa Westfield High, ang kanyang pangalan ay nakaukit sa tela ng komunidad tulad ng ito ay nakasulat sa pinto ng kanyang silid-aralan. Sa edad na 47, siya ang uri ng guro na inaasahan ng mga magulang para sa kanilang mga anak, masigasig, dedikado, na may track record ng pagbibigay inspirasyon, kahit sa pinakaayaw na estudyante na mahalin ang literatura. Ang kanyang mga kasamahan ay nagsasalita tungkol sa kanya ng may paghanga. Isang tunay na profesional, sabi nila, ang gulugod ng aming English department. Ang mga estudyante, dati at kasalukuyan, ay gumalang sa kanya, ang kanyang klase ay madalas na binabanggit bilang dahilan kung bakit marami ang nagpursige ng karera sa pagsusulat o edukasyon. Si Eleanor ay higit pa sa isang guro, siya ay isang institusyon. Ngunit ang mga institusyon ay maaaring gumuho, at ang pundasyon ni Eleanor ay malapit ng mayanig sa pagdating ng isang partikular na estudyante. Si Jamal Darius ang golden boy ng senior class ng Westfield. Sa edad na 18, siya ay nakatayo sa bingit ng pagtanda, puno ng potensyal at ng nakakahawang enerhiya na tanging ang kabataan ang makakapagdala. Kapitan ng debate team, editor ng pahayagan ng paaralan, at may mga grado na nangangako ng kanyang pagpipilian sa mga kolehiyo, tila nakatadhana si Jamal para sa kadakilaan. Gayunpaman, sa ilalim ng mga parangal at madaling ngiti ay nakatago ang isang mas komplikadong binata. Pinalaki ng isang single mother na nagtatrabaho ng 2 trabaho para makaraos, si Jamal ay mabilis na lumaki. Maturity siya para sa kanyang edad, sabi nila, isang old soul sa isang batang katawan. Ang maturity na ito, ang drive na ito upang patunayan ang kanyang sarili, ay magiging isang mapaminsalang kombinasyon. Nagsimula ito ng inosente. Si Jamal, nasabik na pakinisin ang kanyang college application essay, ay humingi ng tulong sa kinikilalang kadalubhasaan ni Ginang Thompson. Si Eleanor, na laging masaya na alagaan ng talento, ay pumayag na maging tagapayo niya pagkatapos ng oras ng klase. Ang kanilang mga unang sesyon ay gaya ng inaasahan, propesyonal, nakatuon, produktibo. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, may nagbago. Marahil ay ang paraan ng pagliwanag ng mga mata ni Jamal kapag pinupuri ni Eleanor ang kanyang trabaho,
na nagpapaalala sa kanya ng pagkahilig na minsan niyang taglay para sa kanyang sariling pagsusulat. O marahil ay kung paano siya nakikinig, talagang nakikinig, kapag nagsasalita siya tungkol sa kanyang paboritong mga libro, sa paraang hindi nagawa ng kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Ang kanilang mga pag-uusap ay nagsimulang lumihis mula kina Shakespeare at Steinbeck patungo sa mas personal na teritoryo. Natagpuan ni Eleanor ang kanyang sarili na nagbabahagi ng kanyang mga hindi natupad na pangarap na maging isang nobelista. Nagtapat si Jamal ng kanyang mga takot tungkol sa pag-alis sa bahay, tungkol sa hindi pag-abot sa kanyang potensyal. Ang linya sa pagitan ng tagapayo at kumpidente ay lumabo. Ang huling hapon na sesyon ay humaba hanggang sa maagang gabi. Ang mga text message tungkol sa essay deadlines ay naging late-night exchanges tungkol sa buhay at pangarap. Naramdaman ni Eleanor na siya ay nakita sa paraang hindi niya naramdaman sa loob ng mga dekada. Naramdaman ni Jamal na nauunawaan sa paraang hindi kailanman nagawa ng kanyang mga kasamahan. Sa isa sa gayong gabi, habang lumulubog ang araw sa labas ng bintana ng kanyang silid-aralan, nagbago ang lahat. Isang kaswal na hawakan ang tumagal ng masyadong matagal. Nagtama ang mga mata at nagtagal. At sa isang sandali ng kahinaan, o marahil ay kabaliwan, yumuko si Eleanor at hinalikan ang kanyang estudyante. Sa sandaling iyon, ang respetadong guro at ang magaling na estudyante ay nawala. Sa kanilang lugar ay nakatayo ang isang babae at isang binata na nakatayo sa bingit ng precipice, na malapit ng tumalon na magkakaroon ng mga kahihinatnan na hindi nila inaasahan. Nagsimula ang relasyon, at kasabay nito, nagsimula na ang countdown sa trahedya. Habang namumulaklak ang tagsibol sa Westfield, gayon din ang ipinagbabawal na relasyon sa pagitan nina Eleanor Thompson at Jamal Darius. Ngunit sa ilalim ng kilig ng kanilang lihim na tagpuan, ay nagkukubli ang isang mas madilim na katotohanan, isang pagitan ng mga taon at karanasan na hindi maaaring tulay ng pagnanasa lamang. 29 taon, halos 3 dekada, ang naghihiwalay kay Eleanor kay Jamal, isang agwat na sapat na malawak upang masakop ang buong buhay. Nang si Eleanor ay kasing edad ni Jamal, siya ay isa pa lamang bagong panganak. Habang papalapit siya sa kanyang ika-50 taon, katatapos lang niya ng pagiging legal na nasa hustong gulang. Ang malaking pagkakaiba sa karanasan sa buhay ay nagbigay ng mahabang anino sa kanilang relasyon, isa na hindi nila ganap na matatakasan. Para kay Eleanor, ang relasyon ay ang nakalalasing na cocktail ng pagbabagong lakas at pagkakasala. Sa kabataan at paghanga ni Jamal, natagpuan niya ang isang etyo ng kanyang mas batang sarili, masigasig, walang pasanin, puno ng posibilidad. Ang kanyang paghipo ay nagparamdam sa kanya na buhay sa mga paraan na matagal na niyang nakalimutan. Ngunit sa mga tahimik na sandali, ang bigat ng kanyang pagtataksil ay pumindot sa kanya, hindi lamang sa kanyang panata sa kasal, kundi sa sagradong tiwala na inilagay sa kanya bilang isang edukador. Alam niya ang mas mahusay. Dapat ay alam niya ang mas mahusay. Si Jamal, sa kanyang bahagi, ay nahuli sa isang buhawi ng magkasalungat na emosyon. Sa isang banda, naramdaman niya na siya ay mature. Pinatunayan siya ng atensyon ni Eleanor sa paraang hindi kailanman nagawa ng pag-apruba ng kanyang mga kasamahan. Siya ay espesyal, hindi ba? Napiliin ng isang taong iginagalang, napakaraming karanasan. Ngunit ang pagdududa ay pumutol sa kanya. Ang pagiging lihim, ang mga minadaling engkwentro, ang patuloy na takot sa pagkakadiskubre, lahat ay tila mali, kahit na ito ay nagpapasigla sa kanya. Pag-ibig ba ito, o siya ba ay ginagamit sa mga paraan na hindi pa niya lubos na nauunawaan? Ang power dynamics na nagaganap ay hindi maikakaila at mapanlinlang. Hawak ni Eleanor ang lahat ng mga card, otoridad, karanasan, at ang mga susi sa akademikong kinabukasan ni Jamal. Bawat grado na ibinigay niya ngayon ay nagdadala ng bigat ng kanilang ibinahaging sikreto, bawat letter of recommendation ay may bahid ng hindi nasabing pagkalapit. Si Jamal, sa kabila ng kanyang maturity, ay hindi handa na mag-navigate sa minefield na ito ng mga paglabag sa etika at emosyonal na manipulasyon. Sa Teacher's Lounge, si Eleanor ay tumawa ng medyo masyadong malakas sa mga biro ng kanyang mga kasamahan tungkol sa mga bata sa panahong ito. Sa mga pasilyo, umiiwas siya ng tingin kapag dumaan si Jamal, takot na baka makita ng iba ang katotohanan na nakasulat sa kanyang mukha. Sinabi niya sa sarili na ito ay iba, na si Jamal ay iba, mas mature, na hindi siya nanamantala. Sila ay nagmamahalan, hindi ba? Gabi-gabi, tinitigan ni Jamal ang kanyang kisame, inuulit ang mga salita ni Eleanor ng pagpapatunay. Siya ay espesyal. Siya ay may talento.
Siya ay ano? Isang estudyante, isang manginibig, isang biktima. Naghalo ang mga papel sa kanyang isip na nag-iwan sa kanya na kapwa exhilarated at hindi mapakali. Kinumbinsi niya ang sarili na siya ang nanunuyo, na siya ang nagpasimula nito. Nakatulong ito sa kanya na makaramdam ng mas kontrol, kahit na siya ay patuloy na lumalabas sa isang sitwasyon na hindi niya kayang pamahalaan. Parehong sina Eleanor at Jamal ay bumuo ng detalyadong mga pagbibigay katwiran para sa kanilang mga aksyon. Si Eleanor ay kumapit sa ideya na siya ay nag-aalaga ng talento ni Jamal, na ang kanilang koneksyon ay lumampas sa simpleng pisikal na atraksyon. Sinabi ni Jamal sa sarili na siya ay sapat na mature para dito, na ang kanilang pag-ibig ay natatangi at hindi nauunawaan ng isang mundo na masyadong pinigilan ng di makatwirang mga patakaran. Ngunit sa dilim ng gabi, kapag bumagsak ang mga pagkukunwari, pareho silang ginambala ng katotohanan na hindi sila nangahas na bigkasin. Ito ay isang paglabag sa tiwala, sa etika, sa mismong pundasyon ng relasyon ng estudyante-guro. Si Eleanor ay hindi lamang ang manginibig ni Jamal, siya ay kanyang predator, kung maaari man niyang aminin ito o hindi. Habang humihina ang taon ng paaralan at papalapit ang pagtatapos, tumaas ang presyon. Ang kanilang mga nakaw na sandali ay naging mas galit, mas desperado. Parehong naramdaman na ang kanilang marupok na pantasya ay itinayo sa gumagalaw na buhangin. Walang sinuman ang makahuhula kung gaano karahas ang pagbabago ng mga buhangin na iyon sa ilalim ng kanilang mga paa. Habang bumaba ang tag-araw sa Westfield, isang bomba ang malapit ng magwasak sa maselan na balance ng mga sikreto at kasinungalingan. Si Eleanor Thompson, ang 47 taong gulang na haligi ng Westfield High, ay buntis. Ang imposible ay nangyari, ang biolohiya ay sumasalungat sa odds sa pinakamalupit na sandali. Sa loob ng maraming linggo, pinalampas ni Eleanor ang mga palatandaan na iniugnay ang mga ito sa stress sa pagkakasala. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, ang pagtanggi ay nagbigay daan sa isang nakakatakot na pag-unawa. Isang home pregnancy test na kinuha ng nanginginig ang mga kamay sa malamig na liwanag ng bukang liwayway ang nagpatunay sa kanyang pinakamasamang takot. Ang balita ay tumama kay Eleanor tulad ng isang pisikal na suntok. Sa edad na 47, matagal na siyang nagbitiw sa ideya na ang pagiging ina ay lumampas na sa kanya. Ngayon, dumating ito bilang parehong himala at isang sakuna. Ang kanyang isip ay umikot sa mga implikasyon. Paano niya ipapaliwanag ito sa kanyang asawa? Sa school board? Sa masikip na komunidad na gumalang sa kanya sa loob ng mga dekada? Nang malaman ni Jamal ang pagbubuntis, nawalan ng kulay ang kanyang batang mukha. Sa edad na 18, halos wala pa sa pagkabata ang kanyang sarili, nahaharap siya ngayon sa posibilidad ng pagiging ama. Ang bigat ng katotohanan ito ay bumagsak sa kanya, na sinira ang kanyang mga ilusyon ng maturity at control. Hindi ito isang sitwasyon na maaari niyang akitin o debatehin ang kanyang daan palabas. Ang takot ay pumasok para sa kanilang dalawa, isang galit na enerhiya na nag-iwan sa kanila na walang tulog at walang laman ang mata. Ang maingat na itinayo na buhay ni Eleanor ay nagkakagulo, thread sa thread. Ang bawat senaryo na nilalaro niya sa kanyang isip ay nagtatapos sa sakuna, pagkawasak ng profesional, personal na kahihiyan, legal na kahihinatnan na wawasakin ang lahat ng kanyang itinayo. Para kay Jamal, ang hinaharap na maingat niyang pinlano, kolehiyo, karera, ang pagkakataon na ipagmalaki ang kanyang ina, ngayon ay tila dumudulas sa kanyang mga daliri. Siya ay nag-oscillate sa pagitan ng mga sandali ng determinadong katapangan, na nagpipilit na siya ay susulong at naroroon para kay Eleanor at sa bata, at mga panahon ng paralyzing fear kung saan niya pinag-isipan ang simpleng pagtakas. Ang kanilang lihim na mga pagpupulong, na minsan ay puno ng pagnanasa at bulong ng mga pangako, ngayon ay puno ng tensyon at desperasyon. Nagtalo sila sa malupit na mga bulong, bawat isa ay sinisisi ang isa, pagkatapos ay ang kanilang sarili. Ang mga luha ay ibinuhos, ang mga paratang ay inihagis, tanging upang sundan ng pagkapit sa mga yakap, habang naghahanap sila ng ginhawa sa mismong mga bisig na nagdala sa kanila sa bingit na ito. Si Eleanor, na gumuhit sa mga taon ng karanasan sa buhay, ay alam ang malupit na katotohanan na kanilang kinakaharap. Nauunawaan niya na walang senaryo kung saan ito nagtatapos ng maayos. Tapos na ang kanyang karera. Ang kanyang reputasyon ay wasak. Nagsimula siyang pag-isipan ang desperadong mga hakbang, isang mabilis na pagbibitiw, isang paglipat sa ibang estado, anumang bagay upang takasan ang paparating na iskandalo. Si Jamal, na walang muwang pa rin sa kabila ng kanyang precociousness, ay kumapit sa mga dayami.
Nagsalita siya ng magagandang kilos ng pagharap sa mundo ng magkasama ng kung paano man ito mapagana. Ang kanyang kabataan na optimismo, na minsan ay napakakaakit-akit kay Eleanor, ngayon ay nagsisilbi lamang upang i-highlight ang malawak na pagitan sa pagitan nila. Habang nagpapatuloy ang tag-araw, lumaki ang kanilang desperasyon. Si Eleanor, ang kanyang katawan ay nagsisimulang ipagkanulo ang kanyang sikreto, alam na nauubos na ang oras. Nagsimula siyang umatras, ang kanyang isip ay bumaling sa mas madidilim na solusyon. Si Jamal, na nakadarama na siya ay lumalayo, ay naging mas galit sa kanyang mga pagtatangka na hawakan ang parehong siya at ang kanyang mabilis na kumukupas na kawalang kasalanan. Ang mga desisyon na ginawa sa mga linggong ito ng pressure cooker ay magtatakda ng yugto para sa isang hindi maiisip na trahedya. Dalawang buhay na pinaghihiwalay ng mga dekada ng karanasan, ngunit pinagsama ng isang ibinahaging sikreto, ay bumagsak patungo sa isang paghaharap na mag-iwan sa kanilang maliit na bayan na Reeling. Ang countdown sa sakuna ay nagsimula na, at walang sinuman kina Eleanor o Jamal ang makakakita ng paraan upang itigil ito. Habang ipininta ng taglagas ang Westfield sa mga kulay ng ginto at crimson, isang lamig ang tumira sa bayan na walang kinalaman sa pagbabago ng mga panahon. Ang sikreto na ibinahagi nina Eleanor Thompson at Jamal Darius ay naging isang powder keg na handa ng sumabog. Ito ay isang malutong na Sabado ng hapon nang huminto ang sasakyan ni Jamal sa inabandunang kamalig sa labas ng bayan. Ito ang naging lugar ng kanilang pagpupulong, malayo sa mga matang mapanukso. Ngunit ngayon, may isang nararamdamang tensyon sa hangin, isang pakiramdam na may kailangang mag-give. Maya-maya ay dumating si Eleanor, ang kanyang maluwag na sweater, ay hindi naganap na maitago ang ebidensya ng kanyang kondisyon. Ang minsang respetadong guro ngayon ay gumagalaw na may furtive energy ng isang hinahabol na hayop, ang kanyang mga mata, na minsan ay mainit at nag-aanyaya, ngayon ay lumilipat-lipat, puno ng pinaghalong takot at pagpapasya. Habang naghaharap sila sa loob ng maalikabok na kamalig, ang power dynamic na nagbigay kahulugan sa kanilang relasyon ay nagsimulang magbago. Si Jamal, hindi na ang estudyanteng may bituin ang mga mata, ay nakatayo ng matangkad, ang kanyang panga ay nakatakda sa determinasyon. Nagpasya siya, sila ay magtatapat. Haharapin nila ang mga kahihinatnan ng magkasama. Ang kanyang kabataan na idealismo, ang kanyang paniniwala na ang pag-ibig ay maaaring magtagumpay sa lahat, ay lumiwanag sa kanyang mga mata habang nakikiusap siya kay Eleanor na makita ang katwiran. Ngunit si Eleanor ay lampas sa katwiran. Ang mga buwan ng stress, kahihiyan, at takot ay nagdulot ng masamang epekto. Nakita niya sa plano ni Jamal ang huling pako sa kabaong ng kanyang buhay. Sa sandaling iyon, naramdaman ng 47 taong gulang na babae ang buong bigat ng mga taon sa pagitan nila. Nakita niya hindi isang kasosyo, kundi isang walang muwang na bata na hindi maaaring maunawaan kung ano ang hinihiling niya sa kanya. Ang mga salita ay ipinagpalit, ang mga boses ay tumaas, ang mga akusasyon ay lumipad tulad ng nalason na mga pana. Si Jamal, na nabigo sa pagtanggi ni Eleanor na makita ang kanyang paraan, ay gumawa ng isang malubhang pagkakamali, nagbanta siyang ilantad ang kanilang sikreto sa kanyang sarili, na gawin ang tama, kasama o wala ang kanyang pahintulot. Ang nangyari pagkatapos ay naganap sa isang blur ng paggalaw at damdamin. Si Eleanor, na hinihimok ng isang primal instinct upang protektahan ang basag na labi ng kanyang buhay, ay sumalakay. Sa kabila ng pisikal na pagkakaiba sa pagitan nila, ang desperasyon ay nagpahiram sa kanya ng lakas. Isang mabigat na piraso ng kagamitan sa bukid, kinakalawang sa edad, ang naging sandata sa kanyang manhid na mga daliri. Ang nakasusuklam na tunog ng metal na nakakatugon sa laman ay umalingaw-ngaw sa kamalig. Si Jamal, na nahuli ng hindi inaasahan sa biglaang pag-atake, ay natumba pabalik. Ang pagkalito at pagtataksil ay kumislap sa kanyang batang mukha, habang siya ay bumagsak. Ang kanyang ulo ay tumama sa hindi mapagpatawad na lupa na may isang mapurol na thud. Sa nakabibingi na katahimikan na sumunod, si Eleanor ay nakatayo ng frozen, ang makeshift na sandata ay dumulas mula sa kanyang manhid na mga daliri. Ang katotohanan ng kanyang ginawa ay bumagsak sa kanya sa mga alon ng katakutan. Si Jamal ay nakahiga ng walang galaw sa kanyang paanan, isang trickle ng dugo ang nagpapatanggal sa kanyang parang bata na mga tampok. Ang takot ay pumasok, malamig at paralyzing. Ang isip ni Eleanor, na minsan ay matalas at mapagpasyahan, ngayon ay fragmented sa isang kaleidoscope ng takot na mga pag-isip. Kailangan niyang ayusin ito. Kailangang mawala ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay, sinuri niya ang mga palatandaan ng buhay,
ang kanyang pagsasanay sa pagtuturo ay nagsimula kahit na ang kanyang mundo ay gumuho sa paligid niya. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang sandali ng bulag na galit at takot, pinatay niya ang mismong buhay na kanyang inalagaan, parehong bilang isang guro at sa kanyang malaswang papel bilang manginibig. Ang mga sumunod na oras ay lumipas sa isang bangungot na ulap. Si Eleanor, na gumagana sa autopilot, ay nagsimula ng grim task ng pagtatago ng kanyang mga bakas. Nilinis niya ang kamalig na may thoroughness na ipinanganak ng desperadong pagpapanatili sa sarili. Ang sasakyan ni Jamal ay itinaboy ng malalim sa kakahuyan, nakatago mula sa mga matang mapanukso. Ang kanyang mga pag-aari ay nakakalat, isang clumsy na pagtatangka upang imungkahi na siya ay tumakas. Nang bumagsak ang gabi, bumalik si Eleanor sa bahay, isang walang laman na shell ng babae na minsan siya. Naghugas siya ng mekanikal, nanonood habang ang ebidensya ng kanyang krimen ay umiikot pababa sa drain. Sa salamin, isang estranghero ang nakatingin sa kanya, isang mamamatay tao, isang destroyer ng mga batang buhay. Ang sikreto na minsan ay nagbigkis kina Eleanor at Jamal ay ngayon ay nakahiga sa pagitan nila tulad ng isang hindi malulutas na chasm. Isang buhay ang nagtapos, ang isa ay magpakailanman na binago. At habang ang unang race ng bukang liwayway ay sumira sa Westfield, isang komunidad na walang kamalayan sa trahedya sa gitna nito, naghanda si Eleanor Thompson na harapin ang isang mundo kung saan ang kanyang pinakamalaking kasalanan ay hindi ang relasyon, kundi ang brutal na wakas nito. Habang ang mga araw ay lumipas at naging mga linggo, ang pagkawala ni Jamal Darius ay nagbigay ng mahabang anino sa Westfield. Ang nagsimula bilang pag-aalala ay di nagtagal ay naging isang ganap na investigasyon na nakakuha ng atensyon ng mga seasoned na detective na sina Jack Hawkins at Maria Ramirez. Sa una, ang kaso ay tila prangka, isang binata, marahil ay mapanghimagsik o naguguluhan, ang tumakas mula sa mga panggigipit ng paparating na pagtanda. Hinimay ni Hawkins at Ramirez ang buhay ni Jamal, nakikipanayam sa pamilya, kaibigan, at guro. Paulit-ulit, nakatagpo sila ng parehong nagliliwanag na papuri para sa nawawalang estudyante na nagpinta ng isang larawan na salungat sa kanilang paunang teorya. Sa mga panayam na ito, ang pangalan ni Eleanor Thompson ang unang lumitaw. Ang mga kasamahan at estudyante ay nagsalita tungkol sa espesyal na ugnayan sa pagitan ng veteranong guro at ng kanyang star pupil. Sa karamihan, tila isang natural na mentorship, pagkatapos ng lahat, ang maghihinala ng impropriety mula kay Ginang Thompson, isang fixture ng pagiging kagalang-galang sa kanilang komunidad. Ang mga detective, ang kanilang mga instinct ay pinatalas ng mga taon sa puwersa, ay nakaramdam ng isang bagay na mali sa maingat na sinusukat na mga sagot ni Eleanor. Ngunit sa halos 3 dekada na naghihiwalay sa guro at estudyante, ang tunay na likas na katangian ng kanilang relasyon ay nanatiling nakatago sa likod ng isang belo ng mga pagpapalagay tungkol sa edad at pagiging angkop. Ang breakthrough ay nagmula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Isang late-night gas station attendant na sinusuri ang security footage ay napansin ang sasakyan ni Jamal sa gabi ng kanyang pagkawala na nagmamaneho palayo sa bayan sa halip na patungo dito. Higit sa lahat, ang grainy video ay nagpakita hindi isa, kundi 2 tao sa sasakyan. Gamit ang bagong lead na ito, mas naghukay sina Hawkins at Ramirez. Ang mga cellphone record ay nagpahayag ng isang pattern ng late-night calls at text sa pagitan ni Jamal at isang numero na, sa kanilang pagkabigla, ay pag-aari ni Eleanor Thompson. Ang mga piraso ay nagsimulang mahulog sa lugar na nagpapakita ng isang larawan na mas nakakagambala kaysa sa sinuman na naisip. Habang humihigpit ang net, ang maingat na itinayo na facade ni Eleanor ay nagsimulang gumuho. Sa ilalim ng matinding pagtatanong, sa wakas ay bumagsak siya. Ang kakilakilabot na katotohanan ay bumubulusok sa isang baha ng pagkakasala at paghihirap, ang relasyon, ang pagbubuntis, ang paghaharap, ang fatal blow. Bawat paghahayag ay dumating tulad ng isang bomba, nanyanig ang Westfield sa kaibuturan nito. Ang reaksyon ng komunidad ay isa ng nakamamanghang kawalang paniniwala na mabilis na sinundan ng galit at kalungkutan. Ang mga magulang na nagtiwala sa kanilang mga anak kay Eleanor sa loob ng maraming taon ngayon ay tumingin pabalik ng may pagkasindak, nagtataka kung may iba pang mga biktima. Ang mga estudyante ay nakipagbuno sa pagtataksil ng isang tagapayo na kanilang hinangaan at ginagalang. Ang ina ni Jamal, ang kanyang pinakamasamang takot ay nakumpirma, ay humarap sa mga kamera na may tahimik na dignidad na nagmamakaawa para sa hustisya para sa kanyang anak. Ang asawa ni Eleanor, na shell-shocked at napahiya,
ay umatras mula sa pampublikong paningin, hindi makapagkasundo sa babae na akala niya ay kilala niya sa monster na nahayag. Habang si Eleanor Thompson ay dinala na nakaposas, ang kanyang pagbubuntis ay nakikita na ngayon para makita ng lahat. Ang tunay na trahedya ng sitwasyon ay naging malinaw, 2 buhay ang nawasak. Hindi mabilang na iba pa ang magpakailanman na binago, lahat dahil sa isang relasyon na hindi dapat nangyari. Ang Westfield, na minsan ay isang kanlungan ng mga halaga ng maliit na bayan, ngayon ay natagpuan ang sarili sa sentro ng isang pambansang iskandalo. Habang ang mga news vans ay nagbara sa tahimik na mga kalye at ang mga reporter ay naghiwa-hiwalay sa bawat detalye ng maruming relasyon, ang mga residente ay naiwan upang pag-isipan kung gaano nga ba nila kakilala ang kanilang mga kapitbahay, ang kanilang mga guro, ang kanilang sarili. Ang kaso ng 47 taong gulang na guro at ng kanyang 18 taong gulang na estudyante ay matagal na maaalala bilang isang kwento ng pag-ingat. Isang matinding paalala ng nagwawasak na mga kahihinatnan kapag ang tiwala ay ipinagkanulo at ang mga hangganan ay nalampasan. Ang kalunos-lunos na kwento ni Eleanor Thompson at Jamal Darius ay nagsisilbing isang matinding paalala ng nagwawasak na mga kahihinatnan kapag ang tiwala ay ipinagkanulo at ang mga hangganan ay nawasak. Ang nagsimula bilang isang mentorship sa pagitan ng isang 47 taong gulang na guro at ng kanyang 18 taong gulang na estudyante ay naging isang sapot ng pagiging lihim, pagnanasa, at sa huli, kamatayan. Pagkatapos ng iskandalong ito, natagpuan ng Westfield ang sarili na magpakailanman na nagbago. Ang komunidad, na minsan ay tight-knit at mapagkakatiwalaan, ngayon ay nakipagbuno sa isang bagong katotohanan. Ang mga magulang ay tumingin sa mga guro ng kanilang mga anak na may pagod na mga mata, habang ang mga estudyante ay nagtanong sa mga motibo sa likod ng bawat kilos ng kabaitan o paghihikayat. Ngunit ang mga ripple ng trahedyang ito ay lumampas pa sa mga hangganan ng maliit na bayang ito. Nag-apoy ito ng isang pambansang pag-uusap tungkol sa pag-abuso sa otoridad sa mga setting ng edukasyon, ang kahinaan ng mga kabataan sa bingit ng kalayaan, at ang mabigat na etikal na responsibilidad na inilalagay sa mga edukador. Ang kaso ay naglantad ng mapanlinlang na kalikasan ng mga power imbalances sa mga relasyon ng mentor-mentee. Binigyang diin ito kung gaano kadali ang paghanga ay maaaring baluktot sa manipulasyon, kung paano ang alur ng pagiging espesyal ay maaaring magbulag sa isa sa pagsasamantala. Para sa marami, nagsilbi itong isang masakit na paggising sa katotohanan na ang mga predator ay hindi laging mukhang monsters, minsan, mukha silang mga taong pinagkakatiwalaan natin ng lubos. Habang nagmumuni-muni tayo sa nakakasakit ng pusong kwentong ito, naiwan tayong nag-isip. Paano natin mapangalagaan ang kabanalan ng relasyon ng estudyante-guro nang hindi pinipigilan ang tunay na mga koneksyon na maaaring magbigay inspirasyon at humubog sa mga murang isip? Sa isang mundo kung saan ang power dynamics ay laging naroroon, paano natin nilalapat ang ating kabataan upang makilala at mag-navigate sa mga komplikadong tubig na ito? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay hindi simple, ngunit ang mga ito ay mahalaga dahil sa pagtugon sa mga ito. Ginagawa natin ang unang mga hakbang patungo sa pagtiyak na ang trahedya ni Eleanor at Jamal ay nananatiling isang kwento ng pag-ingat, hindi isang umuulit na bangungot. Sa huli, naiwan tayo na may isang nakapagpapalakas na katotohanan, ang pinakadakilang mga aralin minsan ay nagmumula sa pinakamataas na halaga. Naway magkaroon tayo ng karunungan na pakinggan ang mga ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang notification bell.